Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, General Marbel naglabas ng katangahan sa public hearing sa Senado. Nako, yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay Taong Kalye. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At eto na nga mga kababayan, bago po natin simulang pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto, may i-share lang po ako mga ka-review natin, no? Dito po, eto, eto pong balita, no? Hindi to balita, ito pong inilabas na statement or post ni Rigoberto D. Tiglao. Yan mga kababayan, isa po siyang kilala, no? In terms of social media. Ito po ang sinasabi niya. Ito po sa website niya po ito. At sinasabi niya dito, no? Marcos Jr. now controls the press as much as his dictator father did, no? Yan mga kababayan, sa palagay niyo po ba tama itong sinasabi ni Rigoberto Tiglao? Na sa ngayon daw kontrolado ni President Bongbong Marcos Jr. ang media, ang press. Sa kabila po ito nung kasi yung binasa ko, hindi ko kasi tinapos yung yung article niya, no. Sinasabi niya doon na parang kontrolado ni President Bongbong Marcos Jr. yung press kasi nga po, 'di ba, yung nangyari na interview ni Madam Maharlika doon kay Miss Cathy Binag. Ni isa pong mainstream media wala pong nagbalita or something na, 'di ba? Kasi malaking accusation 'yan for the president na mag-accuse ka ng ganyan. Walang balita na linabas po ang mga mainstream media. Walang article, commentary na ninabas, no? Maliban po dito sa article ni Rigoberto D. Tiglao mga kababayan. Kayo po ba? Kayong nanonood na lang ang ating kontrolado ba? Yan, napaisip rin tuloy ako mga kababayan. Hindi ba nung panahon ni PRRD, kaunting toka lang ng mga kalaban, kaunting salita lang ni Vice President Leni Robredo kay PRRD. Talagang kinukuha at pinipick up agad yan ng mainstream media. Kahit hindi makabuluhan, no? Kahit walang kahulugan, kahit walang meaning. Gaya ng ginagawa ni Trillanes, mga kababayan, di ba? Ito, napakalaking nito. Napakalaking akusasyon ang ginagawa ni Miss Cathy Binag. Bakit hindi po nilalabas or binabalita ng mainstream media? Kaya tuloy napapaisip yung ilan kung kontrolado ba ni President Bongbong Marcos Jr. ang press natin ngayon. Kung hindi man si PBBM yung nagko-control mga kabayan, malamang sa malamang, kasi negosyo rin ito Pera po ang nagko-control. Pera po ang nagko-control ngayon sa mga media. O yan mga karibin natin. Eto pa. Eto. I-share ko lang din sa inyo ito kasi nagsalita na po yung PNP mga karibin natin. Patungkol po dito sa nasa 400 na sundalo nagbabantay kay BP Sara. Ayon po yan sa AFP mga karibin natin. Pati AFP nakisali na. Dito sa ito. Issue about, alam niyo wala namang issue kung binawasan or di ba? Ang problema, yung rason kung bakit nila binawasan.
Kahit patanggalin mo yan, okay lang naman yan kay BP Sara eh. Anong pakialam namin dyan? Anong pakialam ni BP Sara? Sabi niya nga, makakapagtrabaho naman ako nang walang security. Ito lang ang hindi nakakatanggap-tanggap sa taong bayan, no? Yung rason nila kung bakit nila kinuhaan or tinanggal nila, pinull out nila yung security ni BP Sara. Dahil nagkukulang sila ng tao. Oh, yan. Katanggap-tanggap po ba yung nagkukulang ng tao? Tapos doon sa Davao, nagtambak-tambak. Di ba? At saka, eto, nasaan ang logic mga karibinal? Kasi yung iba, hanggang ngayon naniniwala pa rin doon sa pinost ni SOG Boying Rimulya. Naniniwala pa rin po hanggang ngayon na mas marami pong security si BP Sara kaysa kay President Bongbong Marcos Jr. Uy, maawa naman kayo sa mga sarili ninyo. Huwag kayong magbulag-bulagan. Eto nga ang saklap eh. Alam nyo kung ang nag-post po nun vlogger, pinak-check na yun agad ng Rappler. Na mas marami pa yung nagbabantay kay BP Sara kaysa sa mga security ni PBBM. 4,000 plus nga po yung nagbabantay kay PBBM eh. Ngayon, logically, kung magtatanggal ka naman lang ng or kung kukuha ka na naman lang ng tao, bakit dito ka pa sa maliit, di ba? O doon ka na kumuha sa 4,000. Kuna mo lang yun ng konti. Kahit 100 pa ang kunin mong security doon. Hindi pa rin yun kaduda-duda. Or hindi pa rin yun. Malaki pa rin yun. Well, anyway, hindi nga ang issue dito kung gaano karami ang security ni BP Sara. Ang issue po dito, bakit mga taga Davao pa at saka itong rason nila kung bakit kinuha nila makakaunti lang yung tauhan ng PNP. Well, anyway, mga karabin natin, kung tanggap nyo po yung rason nila, wala tayong magagawa. Pero doon sa hindi mga nakakatanggap or hindi nila tanggap yung rason na porke kukulang sila ng tao, kukunin na nila yung security ni Vice President Sara Duterte. Yeah. Kawawa rin naman. Kaya kawawa rin naman sila. Kaya bigay na lang yan lahat. Hinahanap ko kasi kung nag-research po ako kanina, hinahanap ko kung ilan ba talaga ang security ng isang vice president, no? Hindi ko mahanap eh. Hindi ko po mahanap. Yung meron lang yung sa presidente. 4,000 plus, no? 4,000 plus. Ngayon, kung alam nyo po kung ilan talaga yung standard na security ng isang vice president, paki-comment naman po, no? Para malaman po ng ating mga kababayan. So yan. At ito na nga, ito pa, isa pa. Ito mga kababayan natatawa po ako dito kasi sinisisi na naman po nila sa mga Duterte. Ano ba to? Yung paglobo di umano ng ating utang, kasalanan ni dating President Duterte. Ito, basahin ko po ito mula po ito sa Abante News Online. At tahasang sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto nitong Lunes na lumobo ang utang ng Pilipinas dahil hindi pa nababayaran ang inutang ng Duterte administration noong nakaraang pandemya. O yan, ipa-fact check na naman po natin ito. Di ba nung kauupo pa lang ni President Bongbong Marcos Jr. ay sinabi niyong nabayaran na ang utang ng Pilipinas? Bakit ngayon umatras na naman kayo? Dahil ba nahihirapan na kayo? Dahil ayaw niyong masisi kayo? Kayo talaga mga utak dilawan talaga kayo. Pag nahihirapan na kayo, isisisi niyo agad sa nakaraang administrasyon. Paano hindi lolobo yung utang ng Pilipinas?
walang pumapasok na pera doon sa travel ng Pangulo. At puro lang kayo pamimigay ng ayuda. Talagang lolobo yan. Buti nga nung panahon ni PRRD, namigay ng ayuda, may rason talaga may pandemic. Pero ngayon, namimigay kayo ng ayuda, wala man ng pandemic, tapos isisisi nyo kay PRRD, mga walang nakakagigil pa mga karibin natin, no? Kasi, diba? Wala na pong kinalaman dito sa paglobo ng pondo o ng utang ng Pilipinas. Si PRRD, pero bakit sisisi nyo pa rin sa kanya? Hindi nyo tuloy sinabi na yung utang ng Pilipinas na pupunta lang sa flood control projects 1 billion isang araw. Kayo mga kababayan, naniniwala po ba kayo? Eto, tanong lang ako ng tanong sa inyo kasi mahirap lang kung ako lang magsabi. Talagang hindi ako naniniwala na si PRRD po ang may kasalanan kung bakit lumobo ang utang ng administrasyong ito ngayon. Napakatanga naman ng taong bayan kung maniniwala pa rin kayo dito, na dahil sa Duterte dahil sa lumubo yung utang, ay nako. Well, anyway, eto mga karibin natin, panoorin po natin siya, kung papaano nagtanga-tangahan si Torre dito sa Senado. Eto na po. Hindi ko malaman kung matutuwa ako, mahihiya ako dahil siyempre isipin mo chief ng National Police maglalabas ng kanyang katangahan sa isang public hearing, no? Nakakahiya para sa mga pulis ng ordinaryong pulis na marami diyan nag-aaral pa ng abogasya, no? Yung iba ay mga abogado pa, yung ibang pulis, no? Tapos meron silang hepe na para lang mukhang matalino, magaling, bumuklat pa ng mga libro ng Supreme Court na ay wow, mali naman pala. Nawaw mali. Okay. Buti na lang hindi tayo ang nawaw mali partner, Kasi importanteng malaman kasi ng taong bayan, tayo naman dito sa SMNI, ganun lang naman kumisa napag-iisipan tayo ng kontra gobyerno, hindi po. Tinutuwid lang natin kung ano yung mali at binibigay natin yung tamang impormasyon. Yes. Para na sa ganun, kasi mahalaga ang role ng media, kinakailangan tama ang binibigay nating impormasyon, no? Masakit sa tenga ng ibang mga sektor siguro na maaring tamaan, no, ng pagtutuwid natin, but yun ang role ng media, no? Hindi tayo nandirito para sumipsip, panakipbutas sa mga kabalbalang ginagawa ng ilang namumuno sa ating lipunan, kundi nagsasabi ng totoo. Halimbawa, sabi nila, kapareho ngayon na maganda yung mga ginagawa, no? Pag maganda naman talagang pinupuri natin, Katulad halimbawa sa Davao del Norte, just the other day, namigay sila ng tig sa 10,000 na ayuda sa mga estudyante sa college, no? Pwede maganda yun, pagka ganun pinapalakpakan talaga natin dahil maganda. Ano yun, tulong yun kailangan yun ng mga estudyante. Pera din natin yun. Bagamat ang namimigay ay pinapadaan sa office ni Speaker, ang pangalan nun? Speaker Martin Romualdez, no? Ay pera ng taong bayan yan, hindi po yan pera galing sa bulsa ng isang politiko. Dapat nga lang i-explain nila bakit sa Davao del Norte lang, bakit hindi sa buong bansa, no? Marami din mga estudyante sa iba pang rehiyon. Mas marami. So yan na nararanasan ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ ng SMNI dyan sa iba't ibang lugar, no? Sa Pilipinas, no? Sa Davao City, sa Davao del Norte at sa Sarangani Province. Correct. There were attempts, no, to justify itong pang-aabusong ito ni PNP Chief Marbil kanina at 10 ng iba pang mga opisyal ng
NAPOLCOM. Nakakalungkot kasi when you just Eto po mga kababayan, no, kasi umiinit na po yung tensyon between Torre, General Torre dyan sa Davao City at kaya Mayor Base ng Davao City. Na-research ko po kanina kung sino ba talagang masusunod or sino ang mas mataas sa kanila, no? Or I mean, kung sino ang dapat sundin. Kasi nung ni-research ko po mga kababayan, under naman pala, no? Ng mayor ang pulis, no? At lahat ng gagawin ng isang pulis ay dapat alam ng mayor. Or pwedeng mag-utos ang mayor sa pulis, di ba? Kasi siya po ang magiging pinaka commander-in-chief, no? Sa city, sa Davao City. Especially kay Mayor Baste. Siya po ang commander-in-chief ng kapulisan, ng armed forces. Pero bakit eto na ganitong nangyayari? Yan nga pong sinasabi ko kanina, na bakit hindi pa pumapasok at namamagitan si DILG Secretary Abalos dito. Diba? Kasi ano talaga to? Matindi talaga itong awayan nila. Kung ganito, hindi sila nagkakasundo. Sinasabi naman, may nag-comment na magkaiba naman daw ng mandato ang pulis at saka mayor. Pero mga kababayan, no? Nasa mandato rin po ng pulis yung sumunod sa mayor. Naguguluhan rin ba kayo? O doon sa mga expert dyan, mga karibin natin, no? So yun po yung nakita ko kanina nung research ko. Correct me if I'm wrong mga karibin natin. Pero yun po yung pagkakaintindi ko na under po or may authority ang mayor sa police. Yun po mga kababayan, no? So yan mga karibin natin, ano man po ang inyong reaksyon patungkol po sa video ito? I-comment na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ng inyong pong reaksyon patungkol po dito. Right? Maraming salamat po.